Hi again everyone. Okay, as you can see, okay, the same pa rin yung damit ko. Kasi nga, guys, katatapos ko lang ginawa yung isang video and syempre mas mauna yon na ma-upload. Okay? Napag-isip-isip ko kasi na gagawin itong video for the purpose na kasi nakikita ko guys sa comment section, okay? Dumadami na po yung mga nagtatanong about diamond. Okay? And nire-replyan ko naman po kayo isa-isa. But since nakita ko nga na medyo dumadami na, gusto kong gawin ito separately na video. Okay, hindi naman ito gold jewel discussion pero just i-clarification guys. Okay, clarification lang po ito. Nakikita ko nga kasi na may mga nagtatanong na about diamond and gagawin ko itong video para siguro i-reply ko na lang itong link sa kanila para mas maliwanagan sila or mas maipaliwanag ko sa kanila, okay? And or kung bago po kayo dito sa video, dito sa channel ko, okay? Alam ko naman na mahilig kayong mag-browse, di ba? Pag open nyo ng channel, nagba-browse kayo eh. Okay? So at least nakita nyo na sa title ko, sa thumbnail, nasa video na ito, okay? Ito po ang gusto kong i-clarify. Okay? Hindi po ako diamond appraiser guys. Okay, uulitin ko guys, I am a gold jewelry appraiser but I am not a diamond appraiser. Okay, para po pag nakita nyo na itong video ko, at least magkaroon kayo ng ideya guys na gold jewelry appraiser pala ito. Okay, so dito ako sa gold jewelry magtatanong sa kanya. Okay, by the way guys, for your information, sa pawning naman guys, sa mga pawn shops guys, sa tagal ko, okay, na nakahawak ng vault, kasi pagpasok pa lang ako ay vault custodian, okay, and then saka tayo naging gold jewelry appraiser, saka tayo na promote as BM na rin or humawak ng branch. Okay, pero nung pumasok ako, I am vault custodian guys, and sa dami guys ng hawak ko po na piraso ng alahas, okay, sa branch kasi na kinaroroonan ko dati is 1,000 plus yung hawak ko na alawas. Pieces yung sinasabi ko, pieces. Kumpara naman sa ibang malalaking branches, okay, na may mga 3,000, 4,000 pieces. Ako is 1,000 lang. Pero doon pa lang guys, sa 1,000 na hawak ko na yon, okay, 2% lang po, yes, tama. 2% lang naman ang may diamond. Okay, so, ano po ang ibig sabihin nito? Gusto ko lang emphasize guys na most of our jewelries naman sa pawn shop, okay, ay gold jewelry naman siya. Gold jewelries or bihira lang po ang diamond. Okay, and bakit nga ba ako gold jewelry appraiser at hindi po ako diamond appraiser guys? Okay, so kung napapansin nyo guys, kung nakikita nyo, mula pa lang sa channel description ko hanggang dyan sa mga thumbnails, titles ko guys, and sa pagdi-discuss ko, kung napapansin nyo sa lahat ng videos ko guys, hindi ko po sinasabi na ako ay diamond appraiser. Okay? Wala pa po kayong nakikita. May mga nasasagot man ako na mga about diamond, okay, pero yung mga basic information lang po yon. Bakit? Dahil nga po hindi na ho saklaw yon ng aking nalalaman, kaalaman. Okay? So, ito po ang paliwanag. Okay. Supposed to be guys, sa pawn shop po is natapos na ang gold appraising workshop or naipasa ko na yon or nag-a-appraise na ako ng gold jewelry. Pero, hindi, ang requirements kasi guys, para po maging diamond appraiser or mag-undergo diamond appraising workshop or training guys, we have 3, okay, na qualifications. Unang-una, dapat na ipasa mo na ang gold jewelry training or workshop mo, and dapat appraiser ka na, gold appraiser ka na, nag-a-appraise ka na talaga. Pangalawa guys, dapat po ay branch manager ka na, okay, or naghawak ka na ng branch. Pangatlo guys, okay, dapat po ay may 7 years and more than ka sa branch na nagtatrabaho na.
Okay. Dito sa una at pangalawa, okay, naipasa ko naman na ang gold jewelry appraising workshop or training ko, and nag-appraise na tayo. Pangalawa, na-promote na rin tayo to manage a branch. Pero yung pangatlo, guys, since po 5 years lang ako sa company, ay napilitan na po ako na mag-resign, okay? Dahil nga po nung nagkaroon tayo ng malubhang sakit, okay, at hindi na ako nakabalik doon. So, 5 years lang ako sa company, hindi ko pa na-reach yung 7 years na requirements nila para po mag-undergo training sa Diamond. Okay? Therefore, hindi po ako, since hindi ako nag-undergo ng training ngayon, okay? So, hindi po ako Diamond appraiser. Okay? Maliwanag po yun guys ha, maliwanag po yun. And para kay ma'am, okay, may nakita ako na comment, okay? Nag-comment si ma'am kasi about Diamond, may about Diamond, and sinagot ko si ma'am na sabi ko, ma'am pasensya na po kayo pero hindi na ho yun saklaw ng ating knowledge, kasi nga po ako ay hindi Diamond appraiser. And ang reply niya sa akin, what? Akala ko ba appraiser ka? And then tatlong question mark. Okay? Dinidisregard ko yung mga ganito. Pero, siguro, since connected naman dito so, naintindihan natin na yung tono ni ma'am na sa reply niya na yon is, medyo hindi maganda, okay? Pero po, baka lang kasi intindihin natin na baka si ma'am ay hindi maganda lang ang mood that time, or baka hindi nabasa yung response ko. Pero ito po guys ha, hindi tama na parang sagutin kami na, akala ko ba appraiser ka? Kasi unang-una nag-reply, maayos ko namang nireplyan si ma'am. Kaya lang hindi ko alam kung naintindihan po ba ni ma'am. Okay? So, the same po yan sa other field guides. Just like our teachers. Kung narinig natin yung word na teacher, okay, mali yung impression natin na alam nila lahat nung saklaw na lahat ng kaalaman nila lahat ng subject. Hindi po guys, kasi kung high school teacher yan, kung college professor po yan, guys, by subject po yung field of specialty nila. Okay? So, yung Filipino teacher, wag mong aasahan na eksperto yan sa mathematics. Yung math teacher, wag mong i-expect na eksperto yan sa English. Okay? Kasi nga po, by field yan. And, naalala ko yung dati kong friend, okay, nung nasa outing kami. Okay? Narinig ko sa likod, parang kanina pa to, tawag dito, bad trip sabi ko sa kanya, Beshi, anong problema mo? Sabi ko sa kanya, kasi nasa likod ko siya. Sabi niya, ito kasing nasa may pinapatranslate daw sa kanya, okay? May pinapatranslate. At sabi niya, akala niya siguro alam ko lahat ng bagay sa mundo. Sabi ko, bakit, ano ba yan? Ano bang problema? Sabi ko sa kanya, beshi kasi yun. Alam niyo naman ang mga beshes guys, na kapag bad trip yung mga yan, mas malala pa sa mga girls yan, di ba? Okay, so sabi ko sa kanya, ba't ano bang problema? Sabi, ito kasi may pinapatranslate. Sabi ko, ano yan? Sabi ko, pinapatranslate sa kanya na tawag dito, sinulat kasi, since Ifugao nga kami guys, nung pandemic kasi, di ba modular yan, so yung mama nung bata is, sinagot niya yung English activity na yon, sinulat niya sa Ifugao, and since, syempre naman, hindi naman lahat alam yun nga yung mag-translate, okay, so, pinapatranslate niya doon sa, yun nga yung barkada ko na yon, na i-translate daw sa English. Kasi yung kaibigan ko na yon, Filipino teacher naman, yung impression siguro nung mother na yon is, since teacher yung kaibigan ko is, alam din niya, okay? So, sabi naman ng kaibigan ko, kaya niya nasabi ng, akala siguro nito isaklaw ay alam ko lahat, kasi nga, hindi nga siya English teacher, kasi Filipino teacher po siya, so hirap siya doon. Sabi niya, hanggang ngayon natatawang-tawa ako pag naalala ko yung sinasabi niya nga, he and she na nga nang alam kong English diba, tawa ko nung narinig ko yung sinabi niyang he and she lang daw yung alam niyang English, kasi nga Filipino teacher siya. Pero sabi ko sa kanya, ang sabi niya pala niya sa akin, kinuha niya yung phone niya sa akin, ikaw na nga lang, mas marunong ka pa mag-English sa akin. Sabi ko sa kanya, bahala ka dyan, hindi ako teacher, sabi ko sa kanya. Pero syempre sabi ko, akin na nga,
Akin na nga, sabi ko sa kanya, gamitin na lahat natin ng nalalaman natin sa pag-i-English para matranslate yan. O di, ayan, pinagtulungan namin. Sabi ko, pinagtulungan namin, tapos mamaya pala sabihin niya, sabi ko, ba't kanino ba to? Sabi niya, sa pamangkin ko. Sabi ko, masap talaga kita sa pamangkin mo pala, makapag-react ka, ang OA mo. Sabi niya, pero sa kanya naman kasi sa kanya guys, daw is, alam mo yung, parehas kami na naka-live that time. Nasa outing kami. Okay? Para, alam mo yun, to unwind, to relax, pero alam mo yung pinapahabol pa nung ate niya kasi yun na, i-translate daw namin, kasi nga, isasubmit na nila yung module. Etong kaibigan ko naman, naiintindihan mo na bad trip siya, kasi nga, nasa outing kami. And unang-una pala guys, is hindi nga ho siya English teacher, Filipino teacher siya, kaya nahihirapan din po siya yun nga yung mag-translate. So, pinagtulungan naman namin yun guys, okay? Pero hanggang ngayon talaga, alam mo yun yung, ang exage niya, sasabihin niya, di ba, na he or she lang daw yung alam niyang English, na hanggang ngayon, ay pag naalala ko, tawang-tawa talaga ako. Pero, ang point ko lang dito guys, is yun nga po na, hindi dahil teacher, yung tao, ay sabihin mo na, marunong din siya sa English, sa math, siya po ay Filipino teacher. Tama? Ganun din po sa amin na nandyan sa mga branches. Hindi po dahil appraiser yan ay sabihin mo marunong na rin siya sa gold, maliban ay marunong siya mag-appraise sa gold and marunong din siya sa diamond. Okay, pinapaliwanag ko po na hindi po guys, okay? In my case, ayoko po na parang i-claim na ako ay diamond appraiser din, although may mga knowledge tayo. Bakit? Kasi nga po sa branches, kapag nakita natin yung mga manager natin, ako din kasi yung tipo ng tao na gustong malaman kung in advance kung ano yung mga yun, although kaya may mga knowledge talaga tayo, okay? Pero ayoko na, since hindi pa ako nag-undergo ng training na yun, ay parang magmamagaling ako sa harapan ninyo na sabihin kong diamond appraiser din ako, na sa totoo lang ay wala pa naman akong training at wala pa akong certification na naipasa ko talaga yun. Okay? So, sana po ay maliwanag yun sa inyo, okay? Clarification lang yun. So, ibato nyo na lahat sa akin ng katanungan, probably masasagot natin kung yan po ay mga katanungan about gold jewelries sa pawn shop, okay? Probably, okay, masasagot ko po. Pero wag lang po sana sa diamond dahil po, sabi ko nga po, paumanhin. Pero, hindi ko po masasagot kayo detalyado since hindi po tayo diamond appraiser, okay? And ito ang mga katanungan nyo. So, sabihin nyo, kung ibig sabihin kung manager ka at kung dinala namin dyan yung alahas namin sa branch mo na wala ka namang diamond appraising training, ibig sabihin kung may diamond yung alahas ko, hindi mo na prepresyon or hindi mo natatanggapin? Okay, tama? Yun yung katanungan ninyo. Tama? Guys, ang ginagawa po namin, guys, tinatanggap po yan, wag ho kayong mag-alala. Tanggap na tanggap yan, ang ginagawa namin, okay? Yung mga nearby branches namin na nandun, yung mga senior managers natin, okay? Na may mga training na sa diamond, okay? I-refer po namin kayo doon at tatanggapin nila yan. Preparasyon po nila yung mga diamond niya, okay? Kaya wag ho kayong mag-alala, okay? Kasi nga, since nga sabi ko nga po is 2% lang sa vault ang diamond appraising, yung 98% na yan is pure gold jewelry po yan. So parang hindi naman nakakaapekto na yung ganun po guys na may mga branches, okay? Karamihan sa mga branches ay gold jewelry appraisers lang yung mga yan, okay? Yung mga managers dyan or mga OIC or mga appraisers dyan. Kasi sabi ko nga po, nandyan lahat yung mga backups natin, nandyan po lahat yung ating mga senior appraisers na may training na sa diamond at doon po namin kayo i-refer, tanggap na tanggap po yung mga alahas ninyo, okay, na may diamond. Okay? Okay, sana po maliwanag ito sa ating lahat. Short clarification lang ito. So, okay, kailangan ko na hong magpaalam ulit. Bye-bye guys, ingat po kayong lahat.